Live po tayo sa Facebook at napapakinggan din tayo sa ating radyo, Sir Jose. Hello, sir. Yan, siguro ayusin muna natin, co-pilot, no, itong linya ni Sir Jose upang tayo marinig at mapakinggan din natin itong mga kwento niya, no, patungkol dito sa kanyang kamag-anak. Ito ba ay kanyang lolo? Ito ba ay kanyang tito, di ba? May mga ganung mga sitwasyon. Alamin natin kung paano naging kamag-anak at kwento ni Sir Jose sa kanyang kamag-anak, Bombolaimi. Ayan. Siguro sa puntong ito, Bombo Oliver, para mapalawig natin at may share din po natin sa mga viewers and listeners natin. Sir Jose, magandang umaga po muli sa inyo. Siguro bago na din po muna tayo mag-proceed, ano po sa atin pong interview, ang pagbati na din po muna siguro ninyo sa mga viewers and listeners po natin. Kamusta po, Sir Jose? Kasama po ninyo ngayon si Bombo Oliver at ang inyo pong lingkod, Bombolaimi, sir. Good morning po, Sir Jose. Good morning po. Good morning po sa inyong mga magigiting na mga listeners dito sa Bombo Radio Dagupan. Yes, sir. Sir Jose, kamusta po kayo ngayon? At dahil bukas ay National Heroes Day at isa sa mga tinaguriang hero ay isa po sa inyong mga kamag-anak. Kaano-ano nyo po si Don Luis Edrosolan, Sir Jose? Okay, ganito lang. Just call me Joe. Jose yung ano ko. Just call me Joe, okay? Thank you. Don Luis Osana Edrosolan is my grandfather. His nephew is my dad. I call my dad Papang. Yun ang ano ko sa kanya. Macario Inakay Edrosolan. My dad is the court-appointed executive administrator of the properties of his uncle, Don Luis. So, every time I mention Don Luis, my grandfather, I always remember my dad because it's through my dad that I came to know my grandfather, Don Luis. Yes, Sir Jose. Sir, ano po yung kwento ni Sir Don Luis Edrosolan, lalong-lalo na at bakit po siya tinaguriang ding local heroes ng SWAL, sir? To summarize the story of Don Luis, he was a former revolutionary. That was during the time of President Emilio Aguinaldo, and at the same time, after the American occupation, Don Luis led the guerrilla movement here in Western Pangasinan, particularly here in Sual. And marami siyang mga ginawa to support his leadership of the guerrilla movement. And that activity was the cause of his death eventually. Yes, sir. Sir Joe, siguro may katanungan din si Bombolaimi. Ayan, maraming salamat, Bombo Oliver. Good morning po ulit sa inyo, Sir Joe. And since napag-uusapan na lamang din po natin, ito po nga National Heroes Day bukas in connection dito nga po sa mga local heroes din po na tinatagurian po natin. At isa po, ito po si Don Luis Edrosolan, ang inyo pong lolo, no? Great-grandfather po ninyo. So, siguro para lang ma-refresh din po tayo, Sir Joe, bilang isa po sa mga kamag-anak apo na ito po si Don Luis, papaano po ninyo
maisa sa larawan? Ano, eto po nga lolo po ninyo, like yung papaano ba siya as a lolo, as a father, as a kamag-anak, ano po sa pamilya po ninyo sa Edrosolana, ano po yung kanya po mga katangian, no, na pwede po ninyong ma-share, Sir Joe? Okay, as a family man, Luis was married to Rosacita Civiliana. Mhm. Yun yung wife niya, yun yung legal wife niya. Although they were childless. Okay. Ngayon, childless sila, so however, in the course of his adventure, may nakilala siya na a certain Okiana. I cannot remember the name. And they begot a child. Ang pangalan ng child si Lucrecia. Okay. That's why if you have to look at the monument na nandyan sa, dyan sa labas, there were three figures there. Mhm. My grandfather ko siya, si Don Luis. And then at the right side, at the left side, is the bust of his wife, Rosacita Civiliana. Mhm. And at the right side is a child. Yun yung si Lucrecia, Okay. which is now my auntie. Yes, Sir Joe. Lucrecia is probably at this time he's already past 90, and the last time I had a chance to meet her was during the Idrosolan clan reunion held at New Jersey, USA. So I was there, and we had fun-filled moments together with the other members of the clan there in the US. And nagkwentuhan kami. I asked her if she is coming back to visit us and the relatives here in Sual, Pangasinan. But she said she is too old to travel. So hindi na siya nag-travel, hindi na siya pumunta rito. Ang sabi niya, I will just instruct my children, four of them. I did not remember the names of the children. Tapos sabi niya, papasyal na lang daw sila rito. Pero incidentally, alam niyo kasi there was a house here at the back of the monument before. Nandun sa clip na binigay ko sa inyo. An old house, an ancient house. Pero the clan decided to demolish the house kasi nasinira na ng kwan ng anay, nabukbok. And then so, clear na lang namin yung likod ng kwan, ng monumento where the antique house of Don Luis was formerly located. And siguro dahil wala na yon, hindi na nakakabalik dito si Auntie Lucrecia. So, sila lang tatlo sa family. Don Luis, Lola Rosaceta, and the child, Auntie Lucrecia. The succeeding days of his life here on earth, papunta na ako doon sa sumali sa first during the American Revolution, sometime before the end of the century, then President Emilio Aguinaldo engaged the help of young General Gregorio del Pilar. Yeah, mga hero natin yan. To recruit volunteer soldiers to defend Aguinaldo from the American enemy forces.
Now, Luis was believed as among those volunteers from Western Pangasinan to have joined Del Pilar. Kasi yun lang ang kwento ng mga elders namin. Ano? Now, for lack of other materials, Luis' participation with President Emilio Aguinaldo was not acknowledged openly by the government. Although his attire, kung titignan natin yung video clip, yung monumento niya mismo, his attire in his monument resembles that of a gala uniform worn by soldiers of Aguinaldo. So, there seems to be a truth to the stories of our elders na talagang kasama siya sa mga soldiers ni Emilio Aguinaldo. And then when I went to the National Archive at sa National Library, I found out that there were soldiers who surrounded Emilio Aguinaldo along the port of Sual, kasi sa Sual kami, di ba? Mayroon tayong puerto, and that's where President Emilio Aguinaldo took a ship that brought him to Hong Kong, where he signed the Pact of Biak na Bato. Kasi yung Pact of Biak na Bato is supposed to be the pact that will surrender Aguinaldo's administration to the American forces. Yun ang pipirmahan niya na pact. And then, that was it. Naisakay si President Emilio Aguinaldo dun sa barko. Nung nabalitaan ng mga Americans at saka mga Spaniards, Americans and Spaniards, pumunta sila sa Sual. Pero yung mga kasama ni Don Luis, if you have seen the map of Sual, ano yan, may zigzag yan eh. Nandun sila sa itaas ng bundok, ng zigzag, overlooking the port of Sual. So, nung nakita na nila na nag-a-advance ng mga Spanish at saka joint Spanish at saka American soldiers papunta doon sa zigzag, kasi hahabulin sana sila yung mga soldiers, hindi pa sila guerrilla although guerrilla na ang sa kanila, hahabulin ng mga American at saka Spanish soldiers nito sila, kasi silang tumulong kay Aguinaldo na sumakay doon sa barko. So nakikita ngayon ang movement ng mga Spanish and American soldiers nito. Dahil nandun sila sa itaas ng bundok sa zigzag, nakikita nila. So, nung makalapit na sila ng several meters away from where they are positioning themselves, nagpaputok na yung mga kasama ni Don Luis na may mga barel. Kasi I think there were only 3 of them who has a rifle. So namatay na tinamaan ng baril nila, and then nagkagulo na, umadvance yung mga Spanish forces. Bumaba yung mga kasama ni Don Luis at yung itak na ang ginamit nila dahil wala silang baril. Kaya marami rin ang lalagas sa kanila, sa mga kasamahan niya. Hanggang tumakbo na, bumalik na sila sa dagat yung mga Americans at saka Spanish forces na humahabol sa kanila. So, that was the end of the story doon sa doon sa American Revolution na yon. Now, during the Second World War, si Luis, he again came out strong as guerrilla leader. So he used the wealth to his wealth, kasi marami siyang mga
naipon na mga wealth niya to support his underground activities by providing food like rice, chicken, butchered pigs, cows, and carabaos. He would instruct his followers to get their right using the horses in the stable at the back of his house. Kasi usually wala pa mga transportation dito sa Pangasinan noon, puro horses ang ginagamit nila. So, he would instruct his followers to get their ride using the horses in the stable at the back of his house in Lapog, doon sa 3 kilometers from Paitan West, dito sa highway, yung Lapog. And nagpapadeliver siya ng mga sulat doon sa mga kasamahan nilang guerrilla na may mga instructions na kaibiganin lang yung mga Hapon na naka-assign doon para makakuha sila ng mga data and use this data in their counter-offensives. So, ganyan ang nangyari. Kaya kung minsan tinatalo nila yung mga Hapon na nandito sa Sual. Kung minsan sila naman ang nalalagasan ng mga kasamahan. Now, Louis' gallantry, optimism, and overwhelming desire to free Western Pangasinan, particularly Sual, from the Japanese occupation, made him the #1 enemy in the area. So, aware of this and his premonition that at any time he would be captured and be killed by the Japanese forces, he contacted a close friend na dito sa Sual, na hanapin yung kanyang inaanak. Ngayon, yung kanyang inaanak na yan na pinapahanap niya, mayroon siyang knowledge of sculpture. So, ang sabi niya, prior to his capture on December 1944, Luis commissioned his godson to build his monument in his property here in Paitan West. So the sculpture then finished his job and presented the same to Luis, who was then in hiding because he was then hunted by the Japs day in and day out. So Luis was overwhelmed that the monument includes the 2 women of his life, si Lola Rosaseta at saka si Auntie Lucrecia, yung daughter niya. Kaya nakatayo ngayon yung monumentong yan. And then, sometime in October of 1945, Don Luis was captured and incarcerated in Alaminos, the next town from Sual. And he was classified as a prisoner of war, POW, POW. He would spend his days, weeks, and months at the garrison together with the other captured guerrillas in Western Pangasinan. Ador or Chiduramina Idrosulan, yung daughter ni Bonifacio na youngest brother ni Don Luis, would bring food to this house, doon sa Alaminos. Naglalakad ang mga yan, sina Auntie Lucrecia, dala-dala na yung mga baon, nakalagay sa basket kung minsan. Ayan, lalakad sila hanggang doon sa sa garrison. Ang garrison natin doon, according to the story, yung papuntang high school, if you're familiar with the 100 Islands, di ba? Yung papuntang yun sa Lukap, madadaanan niyo yung elementary school doon. Yun ang Japanese garrison noong araw. Doon kinulong si Lolo Luis, si Don Luis, at saka yung ibang mga guerrilla na kasama niya. Okay. So, gano'n ang naging routine ni na Auntie Ador. Nagdadala sila doon ng baon, tapos uwi na sila rito sa Paitan.
The following day, gano'n na naman, mga teenagers, sinaantiatog nung araw. Noong December 20, 1944, the news about the landing of American Liberation Forces dyan sa Lingayen reached Western Pangasinan. Yung news na yan. So, not long after, bombs were dropped near the Alaminos Elementary School building where the Japanese garrison was located. As this developed, Ador and the other teenagers who were bringing bound to the prisoners there were on their way to bring another bound dahil karon nangyari sa kanila. Along the way, however, may nasalubong sila na a certain kasipit. Yung isang malaking mayaman ngayon sa Alaminos, yung may-ari ng mga gas station at saka mga dyan, si Kasipit. Ngayon, itong Kasipit na ito, siya ang nagbalit sa kanila pagdating nila, pasalubong sila Anti-Ador dyan sa Cabatuan Bridge. Mayroong yung Cabatuan Bridge na yan, just pagbaba mo, nandyan na yung police checkpoint. Pag pupunta ka sa Sandra Islands, bago ka makapasok ng Alaminos, mayroon yung police checkpoint Yung bridge na yan, nandyan yung yun yung place na nakasalubong ni na Anti-Ador. And they were told na wala na si Luis Hidrosolan dahil pinatay na siya ng Hapon. So yung sina Anti-Ador na bigla sila, hindi na nila, dala-dala nila yung baon na ihatid nila, bumalik na sila pero di na nila sinundan yung daan na yung trail na papuntang Alaminos, kung hindi, ang dinana doon sa bukid, sa likod na ng trail, somewhere there, sa Makati area. And, nung matapat na sila rito sa bahay ni Lolo Luis, sinabihan na yung father ko, si Macario, na wala na si Kuan, wala na si Amang Luis. Amang Luis ang tawag na sa kanya, and pinatay na siya ng Hapon. Sabi ng father ko, ay ganun ba? O tika, papunta natin si Kuan, si Uncle Asyong, yung bunsong kapatid ni Don Luis. So pinuntahan nila, and then yung isang pinsan niya, at hinanap yung Kuan, yung remains ni Don Luis. Kasi sabi, diyan lang daw dinala sa likod ng monumento niya sa bukid. So, pumunta sila doon, and siguro from the place dito sa monumento, nakita nila yung katawan ni Don Luis na Pero katawan lang yun, walang yung ulo niya wala. Ito separated. So, nakita yung katawan, alam nila sa kanya yon dahil may mga suot-suot si Lolo Luis noon na so nilagay na nila siya sa sako, and then they proceeded to look for the head kung baka sakaling nilagay din dyan, kasi ang sabi nga nung sinakasipit, ang sabi nila kasama yung ulo niya pero hiwalay. So naglakad-lakad sina father ko dyan sa bukid. And nakita nila yung ulo, yung pig-headed head. So, nilagay nila sa sako ulit na nandun yung katawan ni Lolo Luis. And then after that, dinala nila yung katawan niya rito sa likod ng monument. And they decided to put up a cemetery dito sa Paitan East. Diyan na nila dinala yung naglagay sila doon ng sementeryo kasi wala pang sementeryo dito nung araw. Yun ang ginawa nila na sementeryo. Doon na siya nilagay yung corpse niya, yung labi niya. So I think that was the end of his life story. Yes, sir. Sir, I am now ready for any clarification or whatever from you guys. Yes, sir. Sir Joe, may ganap po ba bukas para sa kanyang yung mga
O sa estatwa doon sa, o yung estatwa niya dyan sa Swal, sir? Ah, alam mo kasi, we are supposed to, bring this activity doon sa doon sa barangay council. Mm. Doon sa Mga paraan ng matalinong mamimili. Una, maging mapanuri. Pangalawa, marunong humanap ng pamalit o may alternatibo sa pangangailangan. Pangatlo, ang matalinong mamimili ay laging handa. his death anniversary, doon sa pagtatagpo ng kanyang bangkay dito sa ano. So that is January 7 or 8. Mm-mm. Ganyan. Every year yan. So all the members of the clan nandito kami, puno yan sa likod ng mga tao. Yung iba, siyempre yung mga kababata ko noon, I'm already going on 79. Yung mga kababata ko noon, may mga anak na rin yan. Yung mga anak nila, nagkapo na kaya ang dami na namin i-Drosolar clan. Dito lang sa dito lang sa Swal. Mm-mm. Maliban yung kinukwento ko sa inyo na doon sa US. Sa US, mayroon pa kaming kamag-anak sa Spain, mayroon pa kaming kamag-anak yan somewhere dito sa Middle East. May mga pamilya na sila. Aywan ko kung mayroon pa kaming kamag-anak sa China. Kasi yung ibang mga kamag-anak namin, according to the story, nagpunta na sila sa China. Kasi malapit pa ang China dito noong araw, dito sa ating Pilipinas. Wala pa yung mga issue ng West Philippines noong araw. So, we celebrate on January 7-8 every year. Now, itong National Heroes Day, siguro magpapadasal lang, mag-o-offer na lang kami ng Holy Mass. Ni awan mo tayo. Hello, sir. Mag-offer kami ng Holy Mass siguro sa Sunday, just to remind our folks here na National Heroes Day na naman. So, ganun lang muna ang namin for the meantime. Yes, sir. Ayan. Sir Joe, siguro maraming salamat po ulit sa pagpapaunlak po sa atin. Baka meron na lamang po kayong mga nais po na iparating, mensahe din po sa mga kababayan po natin na inline dito po sa mga napag-usapan po natin, especially sa mga residente din po dyan po sa bayan po ng Swal in connection for our National Heroes Day na papatak po bukas, araw po ng Lunes. Go ahead po, Sir Joe. To all my townmates here in Swal, it has always been a pleasure for me as the remaining representative of the clan of Don Luis Osana and Drosolar. Sorry. To greet everyone who always join the clan in their appreciation of the gallantry and heroism of Don Luis. Kung wala si Don Luis, alam naman natin lahat dito, siguro hindi pa ganito ang Paitan West, hindi pa ganito ang Swal. He sacrificed his life because of his love for all of us, the present generation as well as the coming generation. Lahat na lang dito ng mga kaedad ko, kilala siya na isang mabuting tao, he is a good neighbor. Pumunta lang kayo sa bahay niya kahit wala siya as
my sister told in one of the video clips. Kahit hindi niya kakilala, pumunta lang sa kanya noong araw, hihingi sila ng pagkain, hihingi sila ng tulong at tutulungan niya yan. I hope we will all remember that during this celebration of the National Heroes Day. Hindi pa siya national hero, pero at least in our place, isi-celebrate na natin ang kanyang kabayanihan. So thank you for always supporting Don Luis Usana Rosolan, our local hero. And ansang pangalan siya. But hopefully by next year, during the National Heroes Day, nandito na naman ating kaibigan na Bombo Radio at isasahin papawid na naman natin ang kabayanihan ng Don Luis. So maraming salamat po sa pagtataguyod po ninyo ng Bombo Radio. Ganon din po ng ibang mga radio stations and TV networks na sumusuporta sa kabayanihan ni Don Luis Usana Rosolan. Maraming salamat po. God bless us all. Maraming salamat, Sir Joe, sa inyong oras na kamanayam namin. Mag-ingat kayo dyan, sir. God bless po. God bless. Thank you. Yes, sir. Oras natin mga kabombo, 15 minutos makalipas ang alas 11 ng umaga. At yan mga kabombo ang kabuuang mga kwento, no, ni Sir Joe, no, Edro Solan. Mga